Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senador Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganun i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan na halata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Opo, pwede ko ba mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, bagabat ito'y kinumpirma na ng DOJ protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation.
may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ah. Ang hina naman ng nag-research na yun. Bakit po? Nakakaawa. Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran ng mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tiningnan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research. Ano bang ibig sabihin ng independent director? Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak mo sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon at meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang, i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagkapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeme-ari doon. Wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na serbisyo ng kinasasangkutan na insurance,
tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo sa baka kasi covered baka nakuha po yung yung third party liability po o kaya baka yung pong pinag-uusapan nating insurance. Ibig ba sabihin pati mga sasakyan niyo may problema na rin? So ang binabanggit po ngayon, bagamat yung independent director ipinaliwanag nyo na, ang dating po ngayon sa publiko, conflicted po kayo. Yan po yung gusto nilang palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, ay papaliwanag kahit unti-unti, mahimasmasan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalong-lalo na yung merong motibo rito. Meron kami kasing nakitang koneksyon sa mga naninira na yan. Siguro sa mga susunod na araw ibubulgar din natin dahil nga ang kagustuhan lang nila ay makapanira kahit sa anumang paraan. Hindi man lang nila isasaalang-alang na wala namang connection yung pagiging independent director ng aking may bahay. Oo. At saka nga ho kung lahat na lang ba ng nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat masama. Ganun ho yata. Sila lamang ba yung na-cover kaya ng mga bonds nila o kaya ng surety bonds? Wala na bang ibang contractors na kumuha ng mga servisyo ng mga insurance company? Saka meron pa isa akong tanong doon. Kung hindi ko kasi na-research ito Senator, yung po bang lahat ba ng mga projects ng mga diskaya o kaya lahat ba ng mga properties nila isang insurance company lamang, itong insurance company that where your wife is an independent director ang kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katunying. Siguro dapat sila yung magsiyasat yan. Sapagkat napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Dami talaga. Okay. Isa pa, Senator, yung witness na humarap yung Marines, si Orly Gurtesa, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap Ang nakakausap niya yung mga talagang mga taong pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya.
At ang pagkakaalam ko, kinupup siya ng kanyang tropa dahil Sa Marines. Sa aking pagkakaalam, yung mga Marines, Oo. may nagtatangka na rin daw sa buhay niya. Yun ang pagkakasabi sa akin nung mga emissaries. Opo. Nung una kasi ayaw siyang tumanggi mismo di ba ng security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi. Nung una kasi nakasaad sa kanyang salaysay mismo, na gusto niya rin pagpakasakali na sa ilalim sa Witness Protection Program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan ko, nung nakikita ko kasi nung magtatabi sila ni Secretary Boying, hindi ko alam, naririnig niya siguro yung pinag-uusapan dahil nandun siya sa tabi. Sabi ni Secretary Boying yung Alcantara at saka yung Bernardo. Magkakadikit sila. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover. Ba't kaya? Meron po bang mga nabanggit sa inyo itong si Gutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o o kayo mga kasama niya na pwedeng mag-corroborate sa kanyang mga statements? Tinanong ko nga sir dyan dahil meron siyang sinabing thread Sabi niya, umalis na po ako sa thread nung magpasya po akong gawin ito kasi nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin, kung lalabas ako, ay magkakasama kami.
Yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po dahil ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve, sabi niya sa akin. Yung pong tungkol naman sa notaryo. Paano raw po ba nagpanotaryo to si Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya at ganito yan eh. Ang nakita ko, doon sa notarial details nung nagnonotaryo na abogada, doon sa Ermita ang opisina niya. Opo. Ngunit parang meron siyang parang branch eh. Naandun sa may Villaroel Street sa Pasay City. Oh. Kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung lugar eh. Nakalagay doon sa notaryo publiko 24/7. Saan ka naman nakakita, ikaw ba katunying, ka Jerry? Kung ikaw ba'y nag-notaryo 24/7 ba? Hindi ka naman natutulog. Hindi kaya, Kasante, hindi nyo ba na i-consider yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung ganun naman lagi eh, di ba? Pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng actual na abogado pag nagpapanotaryo ako eh, pasensya na kayo. Yung mga maliit ang transaksyon lang nung araw. Ang karaniwan ganon. Ito, lalo na ito nakita ko eh. Dahil parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh. Samantalang yung talagang opisina niya, makikita mo sa notarial detail, nasa Ermita. Pero ito, bakit nando sa Villaruel Street? Doon sa Pasay City. Sa Makati, ginagamit niya yung lugar na yon. Nag-assign siya ng isang staff doon o sekretarya kaya. Nakapalang tao siguro doon. Abay, doon lamang doon sa nakita ko yung book number niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin talagang trabaho nila talaga, magnotaryo. Para maramihan ito talaga. Opo. Okay. Hindi ko kaya babaliktad itong witness Ayun. na ito?
Ano yung tanong nyo? Hindi ho kaya bigla na lang pag biglang bumaligtad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako niniwalang babaligtad yun. Nakausap ko eh. Tingin niyo maninindigan ito sa kanya sinabi at hindi maaabot ito ng kabilang partido? Sa palagay ko, dahil matibay ang kanyang pagpapasyak, yun ang lamang una kong makita yan eh. Dahil hindi naman ako nagtagal, nagmamadali nga ako, kailangan humabol ako doon sa session namin. Pagkabasa ko ng kanyang, ng kanyang statement, mabigat ito ako, kaibigan, at dito ay nagpangalan ka na nung talagang maring kapuntahan ng lahat ng ito. Talaga bang pinagpasyahan mong mabuti ito? Kagaya po na sinabi ko, sir, sabi niya, kalang-alang na po sa bansa natin, sabi niya. O sige ka ako, dahil sa ako naman nagmamadali, pasensya ka na. Isa lang ka ako ang hihilingin ko muna sa'yo. Kailangan naman mapanood tayo kahit pa paano may konting semblance naman na talagang ito'y ginusto mo talaga. At pagkatapos, kung buo talaga sa loob mo, alas 9 kasi ang hearing namin. Bago siguro mag alas 9, nakapasok ka na ako sa Senado. Yun lang ang binitawan ko. Okay. Sige, baybayan natin ang mga susunod na kabanata. Okay. Senator Caldante, salamat po. Thank you. Salamat po.